Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Charm Rabino, isa sa mga founder ng BMR Body and Mind Rejuvenation. Mayroon po siyang degree in psychology at master's degree in guidance counseling. Isa rin po siyang licensed professional teacher. Si Mrs. Rabino po ay isang certified practitioner ng iba't ibang larangan tulad ng Usui Reiki at Human Design. Disclaimer lamang po, may iba't iba pong paraan ng pamumuhay dito sa mundo. Patuloy din po ang pagbabago sa larangan ng siyensya. May mga masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is the Epic Picture Podcast. Miss Charm? Yes. Maraming salamat po na may biglaan po tayong interview kasi kayo po yung wife ni Sir Ronel ng BMR din po. Actually, isang araw lang po yung naging natin, pero magkaibang araw yung upload nito. Maraming salamat po. Kaya ko po na kayo na-interview dahil aksidente lang, dahil kumbaga sa naging interview po namin ni Sir Ronel, napakarami niya pong magandang bagay na sinabi sa inyo. Napakalaki po ng importansya, napakarami niya pong natutunan sa inyo. So sobrang interested ko po na ano po ba ang meron sa inyo po para patay na patay si Sir Ronel. So feeling ko po talaga marami po kami matututunan sa inyo po. Bali, ang tunay na karir niyo po ba is you're a psychologist po and a therapist po ba? Yeah, my background is in Apo. psychology, and then I took up masters in guidance and counseling. And then after that, I took up many healing modalities. So I have a lot of certifications, and even at this point, whenever I encounter a new one, I study. Opo, talagang ano rin po kayo, talagang seeker din po talaga kayo. Ano? Parang, Yes, opo. yes. Seeker and the healer kasi parang nakita ko po yung lahat po ng sinabi niyo from psychology to... But I took up psychology because Opo. of the gift of intuition. I knew that I was gonna take that. Oh my God. Opo, yung intuition po kasi talaga, no? Yan kasi, ewan ko po, hindi ko alam kung meron ba talaga ako ng natural gift na yun, pero I kinda have that din po na parang when I feel something, alam kong Yes. may darating o kaya pagka, yun nga, pag may gusto kong gawin, na parang hinahanap ko po All of lagi us, meron tayo yun. nun. Meron talaga nun. But Opo. we don't usually listen. Totoo. Opo. Yun yung pakikinig. Tawag ko po sa kanya, daemon ko ba? Yung para bang spirit guide ko. Parang Lahat ganun. tayo may Opo. ganun. Nakakatuwa po. Kung punta naman po tayo sa intuition po. Ano po ba ang intuition? It's a gut feeling. It's the gift of knowing Opo. without how do you know if it's intuition? It's when you do not think about the pros and cons. You just know. You know that it's gonna happen, and it is happening, and it will happen without any explanation. So, ayun nga po without any explanation. Pero kung lagay naman po natin, kasi bilang trained psychologist din po kayo, paano naman po yung science ng intuition ba? Kasi ako rin po, alam ko yung existence ng intuition, pero hindi ko pa po siya naiintindihan Psychology din is a talaga. study of behavior, Yes so po. it's scientific. Yes po. But I always tell people that there are many aspects in a human being. Like you have the body, you have the mind, and you have the spirit or energetics. Yes po. And that's why I call BMR holistic. Yes po. I cannot just focus on the mental aspect, which is what I took up in college, the psychology part. So it's just one part. So I took that because I have to study that. But the body, I get it from my husband, who is a body expert. Yes po. And then so I took up the courses in energetics naman to understand more. Yan yung, ang intuition kasi, it's more on that energetic side. More Yes. on the spiritual Yes nga side. po. Yun nga po. Not the mental side, which is scientific. Opo. Kunyari po sa perspective niyo naman po kasi, kunyari po dun sa spirituality sa akin po. Ako rin po kasi I'm very into both. Actually, bilang seeker po, tinatry ko talaga mag-aral sa lahat ng bagay. So, Yes. I'm into science and sports po talaga. And talagang, ayun po, mahilig din po ako talaga sa science. Mahilig po ako sa mga trivias and all. Mahilig po ako sa evolutionary biology, sa psychology, sociology. Pero at the same time po, may very spiritual life din po ako. Talagang, yun nga po, I believe in intuition, energy, spirits, and vibrations. And it's all. real. Yun nga po,
So, kayo po ba bilang galing po kayo sa science and very spiritual din po kayo, paano nyo po ba sila napagta-tie up? Like I've told you, I took up the science because of intuition. Apo. Because when you are younger, you know that you are being led into something. Yes. And if you listen, Apo. you'll be able to reach that point na when you decide Apo. na, oh, this is what I'm gonna take because I know this is for me. Apo. How do you know? If it's light. That's one tool that we teach. If it's Light. light, magaang. Magaan. Apo. If it's flowing, it's for you. But if it's heavy and you need to push it and you need to put a lot of effort, then it's an indication na hindi. That's simple. Opo. Totoo yun. Pero kapag minsan may ginusto ka, nag-fall sa lap mo, it's for you. Opo. People, career, money. If it's for you, you will get it. Opo. Without effort. Totoo. Paano po nagsimula yung pagiging in tune nyo sa intuition nyo? Like, bata pa lang, highly intuitive na talaga? Yes. I remember when I was in grade school, when I think about key. I don't know bakit laging parang may nagsasabi ng key. In the middle of the field, I will get a key. And then there was one time I was thinking of balloon. And then when I look up, maraming balloon. Opo. So ganun. That's how I describe it nung grade school ako. Talagang ano po, no? Ano po talaga, ano yung... Kailangan in tune ka lang. Because I'm not a very noisy child. Ganun po. Very prayerful. Kasi you can find answers in silence eh. Totoo po yun. Kaya tinuturuan ng tao magdasal. Opo. So that you'll be trained to be quiet. And now, in other terms, we call that meditation. Meditation po. Ako naman more into meditation. Yeah, po. so it's the same. Gets. On a different level. Opo. Technically, it's just tuning in and listening. Yes, and you cannot find that externally. Let's say if you have a problem and you go to your friends, you go listen to something or watch something, hindi mo makukuha. May lead lang kaunti, pero hindi ka magiging sigurado kung yun yung sagot eh. Baka Totoo po yun. maligaw ka eh. But if you stay put, you pray or meditate, you will be guided. Malalaman mo. And then kung nahihirapan ka naman, that's why may mga practitioners to facilitate, Opo. to guide you. Those professional na, marami ng shifters ngayon eh. Opo. Meaning, mga professional sila, but they're learning na how to do this energetic ways Opo. para to help other people. Kunyari po yung body of, kasi yung, hindi ko po alam na meron palang mga ganong trainings po na about energies and all. Paano po nagsimula yung theory doon and paano yung structure nung system doon? Downloaded din. Nagtatrans sila. Opo. Tapos na-convert nila, usually from America eh, marami. Opo. Tapos nagiging libro. Tapos nagkaka-structure. Opo. Dina-download. That's how we call it. It is downloaded to you. Downloaded, no? Opo. Na parang, I don't know if it's through meditation na nakukuha nila yung structure. Lahat naman actually, I feel that na lahat ng nakikita mo now Opo. around us is just downloaded. Even Opo. science is downloaded. Ginagamit yung mga inventor, creator to come up with something and share it to humanity. Totoo po. Ganyan nga po yung view ko sa creativity, na yung ideas, na para lang tayo mga antena. China-channel sa atin. Opo, na parang si universe may ini-intend ng mangyari. Yes. Tapos nagkataon na ikaw yung gusto niyang gamiting vessel para mangyari Correct. yung bagay na yun. Tapos kailangan mo lang makinig para isabuhay yun. And that's why you have to take care of the body aspect. Totoo, yun nga po. Because if that's not healthy, how can you receive? And everything is about receiving. Even money, even relationship, even career. It's about receiving. Paano kung cluttered? Totoo. How can you receive? Opo. Parang ang ano ko po dyan yung monkey brain na kadalasan po kasi sobrang preoccupied ng utak natin. Most of the time. Opo. You know why? 98% of what you think you have is not yours. Opo. It's just implanted. You think you're sad, baka hindi ikaw. Baka someone in your house. You think you're depressed, baka hindi ikaw. Kasi 98% na-capture mo lang. Energetically, no? Oh, yeah. Oo. Ngayon pupunta naman tayo sa mental health naman po. Kasi kung ngayon po, kung napapansin nyo sa social media and all, nagkakaroon po ng surge ng depression ngayon sa mga bata. O kundi man sa mga bata sa lahat. Sa tingin nyo po ba, anong cause nun?
BMR Clinic was opened after pandemic mainly because ang unang lumapit sa akin was a teenager, college student na parang as a mother, I couldn't say no. Kaya binuksan namin yung clinic to entertain them, to help them. Why? Kasi ang developmental task nila at that age, to mingle, to go out, to explore. But that time, during pandemic, Bahay lang. na sila, di ba? Na lockdown. So, hindi yun yung dapat ginagawa nila at that age. Tapos online pa. Hindi naman natural yung interaction. At that time, dapat ang dinidevelop mo yung friendship mo with other people, yung self-identity mo. Yun yung medyo na-confine at that time. Nakakatuwa po, parang rin po kayo, parang knowledgeable po kayo sa occupational therapy, no? Kasi parang... I was a career counselor. Opo, kasi may interview ng occupational therapy, sinabi niya yun na ang bata talaga, ang number one occupation dapat ng bata is to be out, maglaro. At that age. So, may mga developmental tasks per age. Yun ka po yung milestone po na tinatawag. Yes, oo. Pag teens yan dapat, let them explore, let them be with friends, let them explore what they're studying in college. Pag kinonfine mo yan, mahirapan sila. Mai-insecure sila. Yun yung, though naging popular na sa social media yung term na depression, dapat, pa rin yan, dumaan pa rin sa tamang proseso ng mga professionals to be able to identify if it's really depression. You cannot just brand the person na, she is depressed, she is anxious. Hindi pwede. Dapat meron pa ring tamang paraan. Tamang diagnosis po. Yes, oo. Pero sige po, ilagay na lang natin siya na kahit hindi po siya clinical depression or kung isang tao po na malungkot, nasa dark time niya. Oo. Ano po ba ang mga dapat steps na gawin ng isang tao? It all starts within, sa self. So, dapat ang unang aware, depende kung ilang edad, yung significant others around the person. Totoo. Girl ba or boy yung bata? May magulang ba sa paligid? Sino ba ang support system? Sino ang kaibigan? Maraming aspetong tinitingnan. So, hindi ka pwedeng individualize. Kasi bawat tao, iba-iba ang pinagdadaanan. Hindi yan general. That's why, that's our approach in our clinic na dapat personalized, dapat one-on-one. Hindi yun na pag bata ang dinala sa akin, pagkatapos ko siya kakausapin ko rin yung magulang. Magulang, importante po yun. Kasi makikita ko yung dynamic sa bahay kung saan nagmumula. And kadalasan yan, nanggagaling sa significant person. And most of the trauma and phobia, nanggagaling yan sa significant others. Kasi yan lang naman may access sa trust mo sa love mo Kaya ka na-hurt. Nakakatuwa po. Kunyari naman po sa perspective naman po ng depression ulit. Bilang nga po kayo na psychologist po kayo, so you're a trained specialist po dyan. Pero at the same time po, bilang isang intuitive po, para ang depression po ba sa inyo is purely chemical or like chemical lang sa work o spiritual din siya? Yes. Yes. Yes po. Sa paanong paraan po? I identify during the process. Sa process ko nakikita. Hindi yung pag nakita mo palang ganun, hindi. I have to see the person, talk to the person, dig deeper, get the issue, and then do the process. May energetic process akong ginagawa. And there, when the body is bypassed, medyo relax na siya, I could see if it's an implant, I could see if it's entity, I could see if it's something negative. Or mainly physical. Makikita during the process. Ay, pasok po tayo sa physical kasi isa rin po yun sa tingin ko na, kasi po ako, dumaan din po ako, hindi ko matatawag siguro if clinical depression din siya, pero nagkaroon din po talaga ako ng a very dark time. And all of us. We call that shadow work. Shadow work po. Opo. Yung shadow work ko po, yung process na ng healing yun. Pero, nung panahon po na nandun ako sa moment na yun, parang, ang ano ko po nun is, kasi nga, naririnig mo sa social media, yung mga, it's very chemical lang, na ganyan. Tapos, so, ang tendency, inom ka ng gamot. Kasi chemical That's why it's very important kung kanino ka makikinig, kung saan ka magsisik ng answer. Opo. Pero ang di ko po in-expect na parang technically naghili sa akin. Kasi ano po yun, during high school po yun. Kasi nabully po ako, parang gano'n. Meron po ako mga traumas talaga ng bata. So, may panahon po ako na kung amin na lang, naging suicidal din po ako ng panahon na yun.
Tapos talagang parang galit na galit ako sa mundo noon. Tapos parang sobrang very negative ng buhay. Pero ang sobrang gulat na gulat po ako na pinaka nakatulong sa akin. Parang nagligtas po talaga sa akin. Philosophy teacher ko. Nice. Oo. So parang yun nga po na parang ang ano ko sa depression ngayon. Parang lagi na sinasabi, hindi sakit yan na chemical imbalance yan sa utak mo. Pero parang inaalis nila na parang hindi, you can do something about it Yes. na physically. Yes. Opo. So physically po ba ano yung magagawa ng isang nasa depression para mag-heal? I think like what husband said, exercise could help. Exercise po talaga ano. Pero not immediately. Kailangan iproseso muna yung emotional burden. Gets. So, muna, mind and energy reset muna. Gets. And then, behavior modification na. Ano na yung pwedeng gawin para strengthen mo yung vessel mo. Opo. Internal muna. And then strengthen the external part, which is your body. Opo. Sa tingin niyo po ba, may ano rin siya, yung pagiging bang sensitive sa mga bagay-bagay? Kasi ako po, yun din po yung feeling ko, kaya rin ako napunta dati doon sa depressive phase kasi very sensitive person po ako. Feeling ko, may kinalaman po, ba't din ako kumakanta? I think that's, number one is judgment about oneself. Opo. I'm wrong, I'm like this, I'm sensitive. Opo. What if it's not wrong? Maybe, Opo. what if it's part of your process? Opo. So that you'll be able to seek the answer. Opo. Yun nga rin po yung parang na-realize ko no, na kahit pala yung mga akala ko dating pangit na trait sa akin. It's part of your process. It's a gift din po pala pagka natutunan mo siyang gamitin sa ibang, Yes. sa mga mas magagandang bagay. And it will lead to your breakthrough. Opo, The yun. breakdown will lead to your breakthrough. Ay, totoo po. And it's a phase that you have to go through Opo. para makatawid ka dun sa susunod na phase na haharapin mo. Opo. Kung pagdating naman po kasi sa, kayo, di ba po sa psychology rin po, yung, meron pong genetic side sa mga, kumbaga, pinagdadaanan natin sa buhay. Kumbaga, Yes. yung kunyari, ugali mo, kaya yung brain works mo, Mm-mm. yung tinatawag po ba natin na kung alisin na natin yung science, yung generational curses. Yung, kumbaga, Yeah, yung, it can be cleared. opo, yung mga ugali, Oo. yung mga ugali ng generation mo Yes, na, ng mga ancestors. lolo mo, Yes, tatay yes. mo. Kasi po, yun din yung parang nagiging isang struggle ko. Na parang kahit meron na akong awareness minsan, Andiyan na, pa din. na yun nga, na, ay hindi, itong ugali ko na to, kaya ako minsan ganito. Kasi tatay ganyan, yung tatay niya ganito rin. And then it becomes an excuse. Yun nga po. And so during the process in the mind and energy reset, kasama yun sa inaalis. The implants. The implants, opo. Kasi energetics yan eh. Opo. Na parang even if mentally, alam mo na yun yung pinagdaanan ng henerasyon, nung Opo. nakaraan pa, ancestors, paano mo tatanggalin? So you go to a professional to be able to release that aspect. Opo. Kung sa ano po, sa process niyo po bilang professional, ano po ba yung mga processes ng pag-alis nga po nung Meron, may ginagawa sa clinic. Opo. Like I let them lie down, and then tinatouch yung point sa head na connected sa brain waves. Meron talaga. May Opo, yung process. mga parang tapping po na gagawin. Yeah, Opo. touching some points on the head corresponding to that issue. May ganyan. Tawag naman po dito, yung doon nga po sa pag-break ng generational curse. Like, yun nga po, yung paano ka ba magiging aware dun? Kasi parang yun din po yung napansin ko na hindi lahat din ng tao nare-realize nila yun na akala nila ugali ko lang to, pero hindi nila nakikita na hindi, but it's deeply ingrained in your genetic and your... Now kasi before we dinidig pa. Opo. Minsan hirap yung client or pasyente to dig because di na nga niya matandaan eh. Opo. Ididig Parang sa pa niya. psychology, yung core work po yun eh. No? Yung Yeah, core tapos work. babalikan niya yung childhood, di niya na matandaan talaga. So medyo maganda na yung proseso ngayon na kahit hindi tayo mag-digging, you just submit yourself, you accept the healing, may proseso na Opo. na mas mabilis without that digging part. Yun yung medyo masakit na part eh na parang wound, bubuksan mo ulit yung wound, tapos ang hurtful kaya yun pag gano'n na babalik-balikan mo lahat ng trauma and Opo. phobia. Totoo. Tsaka And then pag halimbawa, yung normal process, pag na-dig mo na, binalikan mo, paano mo i-close yan ngayon? Paano mo i-release? Totoo. Yun yung proseso na kailangan na ginagawa. It's the release of those things that you've realized. Opo. It's not important na alam mo lang. That's the first part, the awareness. And then what's next? Opo. You release. You unload.
You let go. How? Through the help of the professional, through the help of the facilitator. Opo. And then after the session, mararamdaman mo yon. You will feel that lightness na parang wala na. Parang I know it's there pero parang hindi ko na maramdaman yung heaviness. Opo, totoo yan. Kung sakali naman po, siyempre po, sa Philippines po, di ba, medyo, hindi naman po, kumbaga medyo nasa poverty line po tayo. Parang kung sa mga tao po may mga pinagdadaanan, tapos kung sakaling, siyempre po, hindi naman po lahat siguro is afford mag-take Therapy. ng professionals. Ano po yung mga maipapayo nyo sa kanila? Na kung paano bang matutulungan yung sarili nila? Depending kung saan on the lang po goal. nila kaya Depending nila. on the goal. What will be the goal? Ano ba ang goal? Opo. Is it about money? Is it about relationship? Opo. Is it? Depende kasi. Sabi ko nga sa'yo, individualize Opo. yung advice. Opo. And then you'll get the advice from that person also. Totoo. Iki-cater mo siya dun sa, ano bang goal mo? What do you, like I always ask in the clinic, why are you here? What is your intention? Opo. Like even those who are very successful, Opo. na mga CEO levels na, tinatanong ko pa rin, kasi pumupunta pa rin doon na, ano ba? Opo. After all that you've achieved in life, what else do you want? Opo. What is your intention? And then, doon, nagkakaroon sila ng chance mag-isip. Opo. So, walang pinagkaiba yan. I don't think merong malaking pagkakaiba kung ano yung estado sa buhay. Opo. You'll go back to yourself again. Meron kasi ang tao mataas ang pangarap. Opo. Meron namang tao simple lang ang pangarap. It doesn't make you different. Pareho lang. Basta kilala mo ikaw. Opo. Hindi mo pwedeng pangarapin yung pangarap niya. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa buhay niya. Kasi ito yung gusto mo dito ka masaya. Hindi, even if other people will expect na you'll be like this. Hindi dito ako masaya Even if you want me promoted, dito ako masaya Opo. So, ano yung clue? Know yourself. Yun nga po. You go back to yourself. Hindi dahil sinabi ng magulang, hindi sinabi ng kaibigan, ng asawa, ng anak, expectation sa'yo. No. After all na, halimbawa, wala na sila sa tabi ko. Sino ba Sino talaga ako? You always go back to you. Opo. You Kaya always choose you. Opo. Hindi ka pwedeng maklatter ng expectation ng ibang tao. Totoo po yun. Nagkakaroon lang ng pagkakaligaw kapag hindi mo nakilala yung ikaw. Totoo po. So, dun binabalik yun. Opo. Sa totoo lang po, kaya po kadalasan sa lahat po ng interviews ko, yun po yung unang-una kong tinatanong. Kasi sa akin po, one of the biggest yun nga po yung sinabi ko kanina na ang nagligtas sa akin yung philosophy teacher ko nung college po. Kasi nga, yung importansya nga po na kinikilala mo yung sarili mo, na inaalam mo talaga ano ba talaga yung will mo, ano ba talaga yung gusto mo, ano ba talaga yung ano ba yung pagkilala mo sa role mo dito sa mundo. Yes. So once nga po yun, nung inano sa akin yun yun nga po, yung natulong sa akin ng philosophy class, yun po talaga yung bumago sa buhay ko. Kasi Tsaka lagi alam mo, may pinapadalang messengers. Opo, yun nga po Lagi. Na kailangan mo lang i-receive, kailangan mo lang makinig. Minsan kasi pag matigas ulo natin, andyan na lahat ng sagot sa paligid mo. Opo, ayaw mo nang pansinin. Oo. Ayaw mo Hindi ka pakinggan. makinig sa higher self mo. Doon ka nakikinig sa low vibration self mo na, hindi, I'm a victim. This happened to me. You focus on that victim mentality. Ay, totoo po yan. Yan, hate na hate ko yung victim mentality. Oo. And then there's also the poverty mentality. Opo. That's the lack mentality na kasi wala akong ganito Kasi nangyari sa buhay ko to. And that becomes an excuse Totoo yan. of the behavior that you show. Na, given na yan I always tell this to my clients na, okay, given that, nangyari na yan, acknowledge mo. But you don't have to repeat it many times. Kasi kakapit yung energetic sa katawan mo. Opo. Hindi yan mawawala. Mag-i-imprint yan. Tapos yung pain mo, which is the language of the body, Opo. hindi mawawala yung pain mo. Kasi paulit-ulit Totoo po yan. mo. Gustong-gusto mo nire-replay yung drama mo sa ibang tao. Tama na-acknowledge mo na this happened to me. So what's next? What else is possible? Like, ano yung pwede ko nang gawin ngayon para magbago yung sitwasyon We ko, also diba? teach that na use questions. Do not make conclusion. Opo. Kasi the universe will give you the answer answers. Totoo Diba yun. we have that saying na
Seek and you shall find. Opo. Seek meaning ask question, Opo. but don't answer. Let the universe or God answer you. Totoo po Through yun. other people, through situation, through opportunities. And you just have to listen and receive. And you would know kung saan ka ililid. Pero kung may conclusion ka na dapat at this age ito ang marating ko, wala na. Kasi ikaw na mismo yung Opo. nagkahon sa sarili mo eh. Opo, yun totoo. Kinulong mo yung sarili mo. Sa sarili mong expectation ng success. Opo. But what if mas marami pa yung dapat ibibigay sa'yo? Na yung gauge mo, yung rubrics mo, dito lang. Opo. So, we always use those questions na what else is possible. Opo. Actually, kaya ko rin nasimulan tong podcast kasi yun nga po, parang ako yung tipong taong maraming tanong talaga sa buhay. Mas importante sa akin yung mga tanong kaysa sa sagot. Ang importante rin, nakikinig. Opo. Which I admire with my husband. Opo. Is very masculine. Opo. And I'm very feminine. And yet, he's not egoistic. Yun nga po yung napansin ko kanina. Opo. And that's why he's upgrading and upgrading and upgrading. Kasi he knows how to listen. Opo. Yun nga po, kunyari po sa isang, ngayon po kasi, hindi ko po alam kung aware po kayo sa yung nagkakaroon ngayon ng community, na Red Pill community, yung mga, kasi po di ba parang nagkaroon ng surge ng feminism nung dati, tas nagkaroon po ngayon ng parang, yung mga masculinist na people naman, yung mga, parang sila Andrew Tate, yung parang very sexist and very So para sa inyo po ba, ano naman po yung maano nyo sa mga lalaki naman? Na katulad nga ni Sir na very masculine, paano naman nilang ibabalance ba yung feminine and masculine nila? Ang masculine energy kasi, yan yung provider. Creating structure. Opo. Lahat tayo may masculine energy. and feminine Meron energy. din tayong feminine energy. Totoo What yan. is feminine energy? Those nurturing energy, loving energy, receiving energy. Marami ng women ngayon, more on masculine. Yun nga rin po yung Why? napansin ko eh. Because they had to. They had to provide. They had to be the father. Kahit sila yung mother. Gets. So, importante na kung mag-asawa or sa relationship, you acknowledge sino dapat yung masculine energy, sino dapat yung magpo-provide ng feminine energy, Opo. and there's a power into it. Yes po. And Yun we nga are po. practicing Yun that. lang. Yes, Opo. laging may ganun. Laging balance. Opo. Kasi yan din po yung sinusubukan ko na kahit nga po bilang lalaki na siyempre po gusto natin maging masculine talaga pero laki ko pa rin po sinusubukan maging in tune sa feminine side ko kaya pumilig din ako kumaibigan po sa mga friends kong mga babae kasi parang I love learning from paano ba yung buhay nila? Paano ko ba mai-tame yung beast sa akin? Kasi yun nga po. Correct. Pero kung yung partner mo has that strong feminine energy, Opo. automatic yung taming dyan. Opo. Maaalagaan ka eh. I-receive niya yung power mo without any insecurity. Gets. Ay, naku, saan na po. Ma-appreciate niya yung masculinity mo without being threatened. Totoo Na yun. kahit ikaw yung nasa spotlight, alam niya yung role niya sa buhay mo. And that's very important na secure ang woman. Na hindi siya ma-insecure at tatawagin ka maya kung nasan ka na. Opo. Na, because she knows her power as a woman. Na kasi ang kailangan lang naman ng men, love and respect eh. Totoo po. 'Di ba? And support. Yung respect po, naku, napaka-importante Number one, niyan. you don't put down your man. 'Di ba? Especially in front of other people. Opo. Ganon din naman. Pag nakita ni husband or ni boyfriend na ganyan, naalagaan ka niya. Mas mamahalin ka niya. Kasi nga po parang sa usapan po natin, parang ang dami niyo pong alam sa relationships po. Matanong ko lang po sa akin sa personal experiences ko naman. Kasi katulad po nung, yun nga po yung sa past relationship ko no, na yun nga po yung nasabi ko na parang na-pause yung buhay ko. Parang hindi ako nag-grow nung panahon na yun. Tapos at the same time, ako rin po, marami rin akong naging pagkakamali. Siguro kasi first relationship, hindi ko pa alam kung paano talaga. How old were you? Ano lang po, 23 ako noon. Tapos 4 years kami. Tapos at saka ang naging struggle ko rin po kasi talaga, to be honest, nakwento ko rin po talaga, wala akong nanay. Yes. Di ba 4 years old po namatay nanay ko. So parang You're seeking for that. Hindi, opo, mother issues. And at the same time, hindi po ako, very masculine tong bahay namin. Yes. So, kumbaga, Yun yung upbringing mo hindi po natural sa akin yung
yung pagkakilala ko sa babae. Para bang Yes. kapaan po kung paano ako makikitungo. Mm-mm. So, ayun nga po na parang, ano po bang, sa ano po ba, alam nyo, aware po ba kayo sa parang narcissistic personality disorder? Kasi you were young then. Opo. I also check on the age eh. Ayun Yung nga po. 23 kasi exploration pa yan eh. Opo. Ini-establish mo pa kung sino ka. Kakalabas mo lang ng kolehiyo niyan eh. Totoo po. Diyan ka pala mag-establish ng career mo. Opo. Through your work, diyan mo makikilala yung sarili mo, yung work ethics mo. Yan yun eh. Wala pa talaga yan sa relationship stage ng stability. Kasi sarili mo nga, hindi mo pa masyadong kilala. Totoo yun. Totoo po. So, hindi mo pwedeng i-judge yung sarili mo at that time na you're already a narcissist. Hindi. Ay, hindi naman po. I mean, hindi ko alam. Minsan may tendency po ako sa totoo lang. Kasi medyo, nga po, medyo big dreamer ako, ambitious ako. Kaya And it's normal. It's okay. Opo. It's okay. Ibig ko sabihin, at that age, Opo. for you to sacrifice that phase in your life na parang hindi nag-work ang career, medyo na halt siya, parang hindi siya tugma sa panahon. Opo. Kasi ini-explore mo pa lang yun nung panahon na yun. Opo. Hindi mo siya pwedeng seryosohin masyado sa relationship kasi sobrang bata pa. Iba yung developmental task mo. Hindi ka pa naman mag-aasawa that time eh. Opo. 'Di ba? Yun yung phase mo that time. So I think that's it. It's one of the weaknesses of that phase. Face po talaga. Oo. Talagang, kasi pareho pa kayo nasa exploration. At the Bata same pa, time. batang-bata. Opo. As I've observed, nagiging mature ang mga men by 30s. 30s nga po. Above 30s. Opo. Kasi medyo nag-enjoy ka na sa buhay mo niyan, na-explore mo na, nagkamali ka na. Opo. Alam mo na yung tama, Opo. somehow, medyo responsable ka na, marunong ka nagmawa ng how to earn money. Totoo po yun. Sa akin po kasi noon, parang, hindi, actually yung tanong ko po dun sa parang, sa medyo pagka-narcissist, yung yung past. Ilan taon siya nun? Kaedad ko po, 23. Bata pa rin. Opo. So, para kasing nung nangyari nun, parang, yun nga po, parang siya lagi ang focus ko. Tapos po, at the same time, kasi kung pwede ko na din po amin, medyo yung ending po namin is infidelity sa side niya. Okay. Tapos ito po talaga yung question ko, kaya nga po tuwa ako na may psychologist po ako makakausap ngayon. Kasi parang ang naging response niya po talaga nun is very hindi ko maintindihan, pero it's so very cruel. Mm-mm. Like, after that happened, hindi nag-explain, sinisi ako. Tapos after akong sisihin, blinak ako. Mm-mm. Tapos Anong blame sa'yo? Anong sinabi? Hindi niya raw magagawa yung kung hindi kami nagkaka-problems. So, anong main problem niya sa'yo? Ako po, kung magpapakaamin ako, yung insecurity, seloso. Kasi po, may mga nangyari din po no na Cause for you to think that. Opo, kasi dati hindi naman po talaga ako paranoid, hindi ako ganoon. Pero may mga nangyari po na sa simula pa lang po ng relationship namin, medyo nagkaroon ng mga ganoon. Like, Marami na indicators yan. yun nga po. Kaso, yun po, you were po. working on it, feeling na hindi magiging maayos to. Pero you knew, Opo. the higher you knew na it wouldn't work. Yun nga po siguro yun. Kasi parang, parang, kaya yung sabi ko pong nun is, nalaman ko po nung kami na 5 pala kaming sabay-sabay na. I think you knew. Opo. You knew already. And it was a choice on your part na you cannot blame that other person Opo. na even if you knew, you stayed. Opo. So, the responsibility also is with you. Sa akin nga po, opo. Siya naman din, on her part, it's her choice to do that. Maybe that's her shadow work. Opo. Bata pa naman siya, hindi pa naman siya married. Opo. Yun yung pinagdadaanan ng soul niya that time. Opo. Ikaw din, inalaw mo. Opo. So, parehong may choices yan eh. Totoo. Nagkataong magkaiba. Nagkataong separate. Opo. Pero yung dun nga po, sa perspective naman po, ano pong explanation nyo dun sa parang, kasi para sa akin, medyo it's very cruel talaga yun. Like, after that, nagpo-po siya ng mga guys, kasama niya. Tapos, yung pinancheat niya na lalaki, after niyang i-block ako, finalo niya ulit. Kasi Tapos hindi naman naging sila. So, para talagang parang magiging sobrang, ko lang ngayon, parang sasaktan pa kita lalo. Parang,
Mm. Ba't po kaya? Ano kaya yun? Kasi ang tao may kanya-kanyang proseso. Opo. Parang sa perspective mo, iba yung pagbasa mo sa ginagawa niya. External ka eh. Opo. Like if I'm going to process her, baka may ma-pick ako, baka may madig ako na may inner issues, kaya nagkakaganyan siya. Opo. Yun. So hindi ko siya pwedeng i-conclude, Opo. i-judge Ay, from gets po. from From perspective ko lang. afar. Opo. Oo. Kaya hindi mo, yun yung lagi rin namin tinuturo. Do not judge. Opo. Let's know. Ano ba talaga? Gets. Ano bang pinagdadaanan niya? Opo. Why is she like that? And then that's the way to know a person better and help. Kadalasan kasi ang pattern hindi aware yung person. Opo. Kaya nagsisik sila ng mga facilitators and professionals to make them realize, ganun na pala ako. Opo. Tapos bigla sila nagkaka-awareness na ginagawa ko pala yun. Opo. So, hindi natin alam yung pinagdaanan niya that time. Opo. Ayun But lang. as I see it now, intuitively, I think it's already an exit. Kasi kung naging maayos yan, hindi ka makakaalis sa ganung situation. Yun nga po. So, exit lahat yan. Opo. Parang sa akin, dumating na rin sa point na nung na-realize ko na nga rin na parang, hindi, okay, better nang nangyari to. Kasi nga, kung ganyan pala siya, ang hassle. And, that process na naranasan niya, it's her own journey. Opo. Magfo-focus ka lang sa journey mo. Ayun na Kung nga po anong ngayon. learning ang nakuha mo doon sa naranasan mo. Opo. Kasi hindi mo nasakop yung kanya eh. Ayun nga po. Pero yun din po yung naging mahirap nun kasi parang syempre nasanay ka na ilang taon yun eh, na kayong dalawa lagi iniisip mo eh. So parang yun din po yung medyo nag-struggle sa akin. Pero ito pong taon na to, medyo, I can definitely say na, Okay ka na. opo. Hindi pa naman fully kasi syempre po, meron pa rin. Syempre may trauma po eh. May trauma yung ganun eh. Kasi, Kasi ano ka eh. may hirap dun yung, Giver ka eh. yung question mo po yung sarili mo. Yung, Kaya nga. opo. Kasi you were not sure eh. You were Opo. not sure na wala ka eh. Opo. You mentioned you sacrificed. Why would you sacrifice yourself? Dapat mamahalin ka kung sino ka. Opo. But, if you don't know yourself, how can she love you? Opo. So, importante, kilala mo ikaw. Totoo po. Kasi mamaya, yung minahal niya sa'yo, hindi pala sure na ikaw. Kasi hindi ka sure Opo. kung ikaw yun. Opo. Yun din po yung napansin ko no, na para bang mas, kasi nga dahil patay na patay nga ako, so parang mas binago ko rin yung, Ikaw. To please the Opo, other yun po, person. opo. Tapos parang feeling ko, nga po, nagkaroon din ng, para bang, na-take for granted ba na gano'n. Kasi parang, gagawin naman niya lahat para sa akin. Parang, well, Oh, that's true. opo. Opo. So, anong lesson na na-learn mo? Sa akin po, unang-una po siguro, yung sa akin, yung maghanap ng talaga, yung parang, tsaka pansinin na yung signs na sinasabi niya po na sa simula. Sa self. Pero yung sa self ko naman po, number one po kasi yung kaya ko rin po tinanong kanina yung sa generational curse. Kasi isa naman po sa kinaka-frustratan sa akin nung ex ko po is yung tendency ko to be emotional nga po. Kasi yun nga po, yung kung lalabas naman po sa yung feminine and masculine side, very Emotional masculine ka. ako, pero very emotional po ako kasi artist ako, musikero ako eh. Oo nga. So parang yun po yung kadalasan niya na parang mas madalas pa ako umiyak sa kanya minsan. And that is not wrong. That is you eh. It's part of you. Hindi po ba? Hindi yun mali. Walang mali. Kasama yan sa pagkatao mo. Opo. So, malalaman mo kung bagay sa'yo, kung na-appreciate ka. And yun yung kung sino ka, yun yung magpupuno sa kanya. Opo. Kasi yun naman yung kulang sa kanya. Opo. Para mag-compliment kayo. Totoo. Hindi yun pwedeng sabihin sa'yo na, hindi kasi ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. And yet, ikaw yung pinili niya that time. Opo. So, hindi yun pwede ibalik sa'yo Opo. as shortcoming. So, kung ano ka, now, is already okay. Opo. Sana naman po. Pero ang ngayon po, parang fina-focus ko talaga dahil nga may pagkukulang din po talaga yung mga na-realize ko na nung mga panahon na yun, pagiging emotional po kasi minsan, yun nga po, yung kulit mo ba? Yung kasi po, Bata pa kayo nun. opo, para kasing naging problema rin sa amin, ako po yung, yun nga po, yung sabi ko sa inyo kanina na, buti po kayo na sabi niyo yung sinasabi niyo ni Sir kanina na kaya niyo magkwentuhan buong araw,
Important Opo. yun. Bilang ako po talaga, very expressive and medyo madaldal talaga, yun naman po yung frustration niya. So, isipin niyo po, pagka may emotions pa yun, pagka yung madaldal ka na, tapos bad trip ka pa. So, yun naman po yung na dumating pa nga po sa point na sobrang galit ko. Akala niya sasaktan ko siya, pero sa akin, clearly, hindi ko gagawin yun. So, parang yun po yung ngayon, yung parang sinasabi niyo, ano ba natutunan ko? Ito po yung parang, ko rin, New Year's resolution ko na, kalma ka lang lagi. Tsaka dapat lumabas yung totoong ikaw. Opo. Nang ayun nga po. walang inhibitions. Malalaman mo kung kasundo mo yung person Opo. na kahit normal ka lang, walang effort. Ikaw yan eh. Opo. Sana. Opo. Opo, nakakatuwa. Sana po. Na pag kilala mo yung sarili mo, hindi mo i-adjust. Opo. Hindi mo, alam mo yun, yung mag-a-adjust ka sa ibang bagay, but not totally you. Hindi mo Totoo. i-give up yung pagkatao mo just to please another person. Ikaw yan. Kasi alam mo, sa simula, in love kayo. Pero sa huli, lalabas din naman yung totoo pag matagal na kayo magkasama. Opo. Parang gano'n naman po, na-realize ko na rin naman na may mga sign na parang patapos na rin talaga. Pero, Kaya nga, alam mo yan. Opo. May exit na yan. Opo, masakit lang din talaga yung... Acceptance. Kasi Yung ganun po, tayo. hindi, yung bibiglayin ka na. Matigas ang ulo ng mga tao eh. Alam mo na, pinipilit pa. Opo. Ang ano lang din sa akin, no, na syempre po, yung trauma lang din nung, syempre, yung yung infidelity po na. Yun, nire-release naman yun. Opo. There's a way to release all those phobia and trauma. Opo. Yun nga po, no. Kasi hindi po yung isa kong takot na kawawa naman yung ex-girlfriend ko kung dadalhin ko pa sa kanya yung trauma ko. Na kaya po parang ngayon pa, sinabi ko nga po kanina na talagang sarili ko, focus ko. Para when the time comes na pwede na ulit. At least. Yeah. How old are you now? 28 po. Papasok ka na dun. Sana po. Pero yun nga po, kasi nabanggit niyo po kanina, kayo ni Sir po na yung parang nung nagkakilala kayo, alam niyo na. Intuition po. Siya. But of course, in between those time na nagpunta na sa serious part, marami ring shadow work yun. Gets, opo. Marami ring ganyan, learnings na naranasan in between. Opo. Bago napunta sa point na, this is it. Totoo. Pero naniniwala po kayo na, yun nga po, na pwede yung ganun. Oo, kasi ako kasi masulat eh. Opo. I was writing the qualities of a man na gusto ko. When I was reviewing it, siya yun, nag-match. Hindi ko man alam na siya yun, pero yung qualities na ni-write ko, siya yun. Sana po, totoo yan. Totoo. Hindi kasi po kung sa case ko naman po, parang may ganun. Pero parang alam mo lang, pero basta maano po. Pero nung sinabi niya po na parang, It's true. Pag alam mo na, panaramdaman mo na siya. Yes. Hindi ko pa po alam kasi wala pa nang makakapagsabi, future pa lang. Pero wag mo rin i-conclude, wag ka rin mag-expect, Opo. just let it flow. nga po. Just let it flow. Yes. Thank you po dyan. Napakalaki. Kasi there was one point si husband, nag-America pa yan. Ako nga raw po Na, nisip ko, uwi pa ba to or hindi? Pero I just prayed. And he came home. Ayun na. Opo. Hindi na kami naghiwalay after. 28 years pa, no? Ay, ilang years Hindi, na po kayo? almost 20 na eh. Kayo married po. Panganay yung 20, magto-21 na yung anak namin. Grabe po. Nakatuwa po. Sobrang... Kasi nga po yun nga po yung patay na. Kasi ako po, yun din parang nagkaroon din sa akin nung after nung nangyari na yun is... Kasi nga po ako, lover boy nga po ako eh. Talagang... ganun po, yung parang... minsan nga And po, it's not wrong, it's not wrong. pag yakap po ako ng yakap, naiirita. Affectionate ka. Opo. So parang nung nakita ko po kayo na ganyan kayo at 20 years na kasi darating po 'di ba yung sabi nila yung sawa pagtapos na yun. Hindi totoo. Yun nga po. So parang nagkaroon ako ng hope na hindi pwede pala maging romantic. Yeah, it's true. Opo. It's true. Kasi parang ako, parang isa rin sa parang akala ko learning experience ko Disheartened nun. ka na. Oo. Na parang hindi po kasi kahit advice po sa akin kunyari ng mga kaibigan ko na mga lalaki. Wag mo ibigay lahat. Wag mong kailangan ikaw yung tinatrabaho nila para hindi ka ma-take for granted. Na parang wag mong kasi pagka ikaw yung laging affectionate, ikaw parang ikaw yung laging nag-chase. Hindi naman, wag ka sumunod sa protocol nila. Kung sino ka, yun ka. Opo. Kung affectionate ka. Hindi mo pwede baguhin yun eh. Para lang ma-meet yung standard ng isang person. So, ibig sabihin po talaga, hindi naman po lahat ng babae is... Kasi diba po, yung notion po na yung mga mahilig sa bad boy na lalaki na yung parang mga nonchalant na... Hindi. Yung gusto ng mga babae na nonchalant na hindi lang nagsasalita tapos parang wala lang That's pake. not true. That's not Opo. true. That's not true. So, posible po akong makahanap. Kasi may match yan eh. Opo. May match.
May match talaga. Yung kaya niya pa magdaldalan ng matagal na Oh, matagal yeah. pero Masarap hindi yun. natatapos, no? Oo, oo. Kasi ganun kami mag-asawa eh. Opo. Sasabihin namin at night, tulog na nga tayo. Kasi anong oras na, hindi Opo. mauubos. Nakakatuwa. Opo. Oo. Sana po. Possible. Kasi merong phase na sexual, Opo, opo. stage, tapos building the family, maliliit pa yung anak. Opo. Actually, feeling ko nga ang test pag may anak ka na eh. Opo. Yung kahit gusto nyo mag-date, wala na kayong time mag-date. Kasi may maliliit kang babies, tapos hindi lang isa, ang dami, then you have all those things that you have to provide. Opo. And yet, kung may time pa rin kayo for each other, yun. Nagpe-prevail Opo. yung love. Ayun nga po pala tanong ko. Kasi yun nga po, bali sa mga kaibigan kong mga may anak na, paano nyo nga po pala ini-enrichin pa yung relationship We nyo? make time. Kahit apat na We anak make na time. po. Paano po? Like sa paano for paraan? us, every day is like a date. This one is another date Date for na us. po nga eh. That's how we see it. It's your perspective. Like, even if we go to a grocery to buy groceries, that's a date for us. Opo. Even in the clinic, when we're together, that's a date for us. So, it's not work. We don't see work as work. No po. It's a date. It's a time spending together. Opo. Ganun Nakikilig ako sa inyo, nakakatawa po yung relationship Kasi niyo. it's how you see things lightly. Opo. Kung punta naman po tayo kay Sir, kung tinanong ko po sa kanya kung ano po yung mga nakita niya, ang hinanap niya na nakita niya sa inyo. Ano naman po yung mga bagay na hinanap niyo at nakita niyo kay Sir Sweet. Ronel po? Sweet. Sweet. Because if you're affectionate, I'm not. Opo. He's the one affectionate. Opo. He is very demonstrative. Opo. So sa kanya ko na learn 'yon. So hindi totoo na lahat ng women sila yung emotional, hindi. I'm not like that. Opo. Baliktad po. Oo. Head on ako pag nagdesisyon parang guy. Siya yung nagpo-provide ng soft side. Opo. Kaya ako yung discipline part eh. So Sa I get anak that ko. side from him. Siya yung mas malambing sa mga anak, ako Opo. yung mas disiplinado sa mga anak, sa kanya ko nakuha yon. So it's basically love. So even if he looks like so masculine, Opo. but I get that feminine side from him, that Yun nga feminine po. energy, that love, that care, that compassion, kanya galing yun. Nakakatuwa po kasi So yun hindi nga ibig po. sabihin lalaki ka, dapat ganito ka, hindi. Opo. Ima-match nyo lang. Opo. Kasi yun nga po, ito pala itatanong ko rin po kasi sa totoo lang po, may very rin po ako talaga, very people person po ako na yun nga po kaya po Siya nagulat. rin. Opo, very nagulat po ako sa work nyo kasi parang ako naman po hindi ko siya ginagawa professionally pero may tendency po ako to be like parang tawag po sa akin ng mga kaibigan ko the shaman eh. Oo. Kaya po itong kwarto tawag nila dito temple po eh kasi parang dito po nagpupunta yung mga kaibigan ko pag gusto nila Unwind. mag-unwind. Pag gusto nila para tawag nila pag nag-retreat, Oo. para silang pag dito raw po ang ganggang ng pakaramdam I like nila. na, ganda siya. Opo, parang ganun yung Feel. naturally ako. Oo. Na very loving po ako sa kahit sa mga kaibigan ko, talaga mahal na mahal ko sila. And yun po, parang tinatry ko na maging life coach na parang Why po, not? kung ano po yung mga nasi-share ko. Pero yun nga po, nung panahon po ni past, gusto niyang baguhin ko yun. Kasi parang sinasabi niya, hindi pa pwedeng wala ka na lang pake. Bakit parang ang dami mong pake sa mga tao? Hindi pa pwedeng parang ka na lang parang ginamit niya pa, Robert Pattinson ba yung ginamit niya? Parang maging nonchalant na lang kasi mas gusto niya raw yung mga lalaki walang pake. Hindi talaga kayo match. Ayun nga Pag po. ganun, you have to accept that. It's all about acceptance. Why change yourself? Kung kilala mo naman yung nagpapasaya sa'yo. Opo. Kasi dun nga po natuwa na parang kayo po, kahit ganun si Sir, kasi nga po, the very people person siya. Hindi po, kasi parang nangyayari sa kanya, sa perspective namin eh. It's a competition. Walang competition. Opo, na competition na yung mga inaano ko sa kaibigan nila ko, nasa kanya eh. Pero sa perspective ko, parang pag kahit nga bilangin mo na, parang layo naman ang naibibigay ko rin yung energy sa'yo. Pero parang kahit yung Hindi, wag mo ikukumpara dapat. Opo. Iba-iba eh. You respect his time. Opo. Time with his basketball playmates, Opo. inside the gym, with the kids. Wag ka ma-insecure. So, ang key, wag ka kukuha ng woman na insecure. Totoo po. Kailangan secured siya sa pagkatao niya. Opo. Sa galing niya, sa gift niya. Ang pagdating naman po dyan sa psychology naman po ulit kasi sa partner po, sa paghahanap nga ng partner. Di ba alam natin yung nga po, yung Freudian po, yung mga, yung parental issues, yung Yes, mother and father issues. Kasi po,
Yun nga po, si past, may father issues. Like, kasi po, seaman yung father niya. So, Oo, parang absentee. medyo hindi siya lumaki ng close Kasama. na yung father niya. Feeling ko, marami ring lumabas sa relationship namin. Doon nga, kaya ngayon parang sabi ko nun, yung promiscuity siguro, yung parang ganun. Pero at the same time, so parang sa akin, learning experience, iwas ka na sa may father issues. Pero parang, may mga ibang, may iba na dumadating or parang feeling mo naman na sobrang iba ng personality. Pero at the same time, absentee father din. Para sa inyo po ba, like, hindi naman, Hindi siya hindi ko siya dapat, hindi ko conclusive. Oo. Huwag mo siya i-judge based on the past. Gets. Appreciate mo siya kung ano siya as a person. Opo. Kasi that's only part of the past. Na pwede namang i-address, na Opo. pwede namang i-heal, na Opo. pwede namang i-release. Like, kung sa perspective po ba, pwede rin ako matulong para ma-heal yun. Oo, depende kasi kung yung need niya, na-address mo. Opo. Kasi di ba parang isa raw po sa parang mali sa isang relationship, sa pag-aarap relationship, is yung pag-expect mo na kaya mong i-heal yung partner. Yes. Opo. Yes, oo. Number 1, expectation. Do not expect. Opo. Do not conclude. Do not make judgment. Opo. Kasi kinakahon mo na agad eh. Totoo. Yung relasyon nyo, paano mag-grow? Opo. Paano tatagal? Kinahon mo na eh. So, ibig sabihin, hindi po talaga conclusive na... If I stay with this person will change. Opo. Hindi. Yun na yun eh. Opo. Kumbaga, kung magbabago siya, it's her choice. Opo. Kung magbabago ka, It's my kung choice nagbago ka, kung nag-sacrifice ka before, it was your choice. Opo, totoo Do not naman po. blame that Opo. dun sa person na kasama mo. Opo. Hinayaan mo yun eh. And learn from it. Yun na nga rin po yung natutunan kasi syempre po nung una nangyari yun. Syempre, sisisiyo mo talaga siya, galit kayo. Pero yun nga po, yung dumating na rin na hindi lahat to akin to kasi Choice mo yan. hinayaan ko lahat. Opo. Alam mo na yung tendency. And Opo. yet you stayed. Totoo po. Opo. Diba? Nakakatawa. Opo. So, going back to the issue with the parents, even if you had that issue, choice mo na baguhin yung result ng buhay mo. Opo. Hindi Totoo porket ganun yung past mo, ganito rin mangyayari sa'yo. Hindi porket ganyan yung ex mo, ganun din mangyayari. There's always a choice. You go back to the choice to make your life better than po. before. Every day. Totoo po. Like Everyday choice if po you talaga made a sana. mistake today, you can Opo. change that again. In a matter of minutes. Kasi galit ka ngayon. Opo. And then, pag natauhan ka, ayoko na magalit. Ay, totoo po yan. Pwede bang happy na lang ulit? Opo. Kasi kung love mo, like kami, hindi naman all the time magkasundo. May Opo. mga arguments din Opo. on certain issues, not between ourselves. Pero, pag nalaman mo, natandaan mo na, hindi, love ko to eh. Hindi naman kailangan, wala namang pinaglalaban, wala medal, wala namang mapapanalunan sa argument na to. And then you choose to love again. Opo. Opo. Sa akin naman po yun din. Yan din po yung, sa akin naman yung natutunan ko po. Yun nga rin po na kasi ako po bilang, yun din po naging reklamo sa akin dahil medyo good debater po ako. Like, nung high school po, maganda grades ko sa debate tapos talagang very provocateur po kasi ako eh. Kasi, yun nga po, bilang mahilig ako mag-aral. Tapos parang yun din yung inano niya sa akin na basta hindi lahat debate, hindi... Tama yun. Opo. Hindi mo siya, kuha ka ng ng debate competition. Opo. Hindi yun sa girlfriend. Hindi sa girlfriend. Magkaiba yun. Opo. Iba ang relasyon. Yun nga po yung sa next talaga, hindi na. Hindi kasi naman, bata ka pa noon. Opo. You were still Kapatid exploring. ko, opo. You were still exploring that time. Kaya huwag mo rin isisi sa sarili mo. Opo. Learning experience mo yun. Face yun. Face nga po, opo. I mean, at that age, hindi pa rin naman kami sobrang matured. Opo. Nag-explore pa rin naman kami that time. Opo. Kumbaga nakakaano po So, na... charge it to experience. Ayun nga po, charge to experience na lang po talaga. Tsaka yun po, very looking forward for the future na lang po ako lagi. Tsaka yung ngayon, present ko. Ano bang kaya kong gawin para maging better ngayon? Oo, what else is possible? How does it get any better than this? Pag may na-achieve ka na milestone, ask mo ulit, ano pang pwede? Ano pang pwede? Ano pa Opo. pwede? How do I upgrade? Hindi natatapos yan. Opo. Kasi lagi may bagong darating.
Apo. Punta naman po ulit tayo sa technicalities naman po ng work niyo po. Yung holistic, ano po ba, holistic coaching po ba tawag doon? Or holistic, Yes. Oo. holistic coaching? I call that BMR, Mind and Energy Reset. Ayun po. Pwede nyo pong i-elaborate pa po. Ano po ba yung ibig sabihin ng holistic coaching? Holistic means getting to the bottom line. Anong root cause? Let's say if you go to my clinic Apo. and then you tell me, I feel heavy. I feel that I lost direction. Like after all that I've been through, hindi ko na alam yung gagawin sa buhay ko. And then I will dig. I will ask, what do you really want to happen? And then I would ask, saan ba yung heaviness sa body nararamdaman? Tapos, ididig ko ng kaunti para magkaroon ako ng way kung saan ko siya i-heal or Opo. i-release. And then yun na, may process na, energetic process. Gets. Opo. Oo, and then processing ulit after na what did you experience during the process. Tapos usually, right after like 1 hour, wala na, nakalimutan na nila yung problema nila. Gets. Because it's just the heaviness eh. Opo. I mean, you will always remember the past. Pero ang tinatanggal dyan, yung charge. Charge. Opo. Yung trigger. Na pag naalala mo, hindi ka na galit. Pag naalala mo, hindi ka na inis. Pag naalala mo, hindi ka na buisit. Na kahit maalala mo yung person na nanakit sa'yo, okay na. Wala Opo. na. Empty na. Yun yung ina-achieve natin. Feeling ko yung ano po yun, somewhere on, parang mangyayari yun pag fully naintindihan mo na yung nangyayari sa'yo, no? Parang ganun, no? Hindi lang mental. Opo. Energetic talaga siya. Energetically talaga, opo. Oo. Kasi kala mo na-seek mo na lahat na answer through social media, through books, Opo. through people. Hindi. Limited. Kaya meron talagang kailangan i-bypass mo yung mental ability at saka physical para Spiritual umangat po tayo. Kasi may mga negativity na napunta sa spiritual body natin na kailangan i-release. Tapos mararamdaman mo na it will be light. Gets. Na parang deep healing na, deep release na, parang wala na. Parang okay na ako. Opo. Parang hindi ko na maalala yung nirereklamo ko kanina. Gets po. So, I always say na, what we do, it's hard to explain it in words. Kailangan you have to experience it. Yes, Opo, it's opo. experiential. Na ikaw na mismo ang magpapaliwanag. Kasi it's hard to explain. Opo. Na right after the process, kahit may mga kasama sila in the clinic, hindi ko kasi ma-explain eh. Ganyan yung mga Opo. sinasabi. Basta mahirap. Opo. Parang ano rin po yan din yung ano ko sa meditation and all. Yes. Ayun nga po, into meditation din po ako na ang hirap pong ma-explain talaga yung tunay na benefit niya. Well, yung kakalma yung utak mo, napaka-mundane. Parang Normal lang. Ano po yun sa meditation eh. Meron pa po talagang ibang Yes. very empowering kasing Oo. epekto ng meditation. Pero yun nga rin po, pagka ano mo na ako, ano ba experience dun sa meditative state? Ang hirap na explain. Kailangan mo Correct. mapunta dun eh. Kailangan Totoo mo po. maranasan. Opo. Oo. Kayo po ba, para yung sa perspective nyo naman po bilang isang, yun nga po, into spirituality kayo, at the same time, psychologist kayo, ano po ba ang meditation technique na ma-share nyo po? Kasi mine is clear cognizance eh. Opo. I don't really meditate that much. Gets, opo. But I can feel the energy Yes po. kapag go, pag hindi. Simple lang. Hindi na maraming ritual. Opo. Kasi pwede naman natin pasimplihan na ang buhay ngayon. Opo. That level na. Opo. Hindi na kailangan magdaan, sabi ni husband, sa 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na. Opo. Minsan yung presence mo palang nakiklear na yung space. Opo. Ganun siya ka-fast. Ganun ka-digital yung Opo. yung face. Nakakatuwa po. Oo, hindi na Sana po kailangan- matry ko yung makapunta po ako sa sure. clinic niyo if these days visit po. us Opo. in the clinic. Parang ma-experience ko rin po. Kasi ako po lagi pong, lahat naman po parang yun din ang primary goal ko sa buhay. Well, gusto ko rin po talaga yung, gusto Tsaka I ko. always suggest na Opo. if it's medyo deep healing, Opo. try everything. Opo. Lahat ng healing modality na ma-encounter mo na feeling mo nagre-resonate ka, that's very important ha. Opo. Go, try it. Kasi merong maa-unload ulit dun eh. Maa-unload. I'm not saying na dapat BMR lang, no. Opo. Lahat ng pwede mong itry na feeling mo makaka-help sa'yo, do it. Opo. Pero pili ka. Hindi kasi lahat good intention din eh, yung Totoo nag-guide. yun. Opo. So pili ka, kailangan magaan. Pag feeling mo makatulong sa'yo yan, go. Yun nga po, sobrang gang po ng energy niyong dalawa. Ako rin po kasi ganun eh, yung nakakaramdam po talaga ako. Na pag, yun nga po, yung pagsasimula po,
minsan mararamdaman mo na kahit po sa ibang tao, yung makikita mo pa lang. Indicator na yun in all your decisions. Opo. Pag na-feel mo na yung heaviness, Mag-ingat ka huwag na. may push. Medyo ganun po sinusubukan ko sundan Relax ka talaga. muna. Opo. Isip-isip ka muna. Kasi nag-warning na yung body mo eh. Kaya siya may hesitance eh. Oh, saan po kayo nanggagaling yun? No? Parang akin, minsan kinano ko Kasi yun, yung daemon ko rin eh. Yung, Kasi yung energetic body natin, it can occupy a big space. Malaki. Opo. So kahit malayo pa yung person, mararamdaman mo yung electromagnetic field niya. totoo po. Na pag magka-clash kayo, you would know already. Opo, may mga ganun tao talaga eh. Oo. Yung parang, Kaso ang First- problema, Opo. pag emotional ka or na-in love ka, pinapapasok mo sa space mo, hindi naman pala totoong kayo, opo. vibes. You call that vibes. Vibes Opo, means vibration, vibration. opo. Hindi kayo sabay ng vibration and everything is about vibration. Kung pareho kayo ng sayaw, musikero ka, then magsisync yan. Magkaka-rhythm kayo. Opo. And that's energy, rhythm. Opo, nakakatawa. No? Kasi yun din po eh, parang punta na tayo sa spirituality. Yun nga rin po yung napansin ko sa buhay ko na yun nga po pag ginamit mo yung will mo ba, na parang yun nga po, pag akin pinapakinggan ko yung sarili ko, yung demon ko nga, parang spirit guide ko. Tapos ginagawa ko yung mga parang, yun nga, yung feeling ko na dapat kong gawin. Parang yung mga bagay-bagay po sa paligid ko, umaakma na. Kung ano yung pinakakailangan ko, Ibibigay. ito yung dumating. Kung ano yung... Kunyari po, yung sa amin na lang po ni Jimboy po. Siya po, one of my closest friends po na siya po yung producer na itong podcast. Nung dati ko pa po, parang may isang taon o 2 taon na siyang plano. Plano lang. Kasi parang lagi ko lang sinasabi, ano ba yung specific skill ko eh. Para bang, ang skill ko talaga, dumaldal eh. Like, mahilig po ako magsalita talaga. So, saan bang way para may convert ko to into something productive? Oo. Pero lagi lang siyang plano. Mm-mm. Hindi natutuloy. Pero kasi parang nagkaroon po ako ng awareness no na hindi naman ako magaling sa production, computer, camera. Wala akong alam sa ganyan. So parang yung awareness ko po na may kulang. Na element. Opo, na element na hindi talaga Galing uubra na sa'yo. ako lang. Opo. Correct. Oo. Tapos bigla na lang po sakto nun, nagkakita kami. Matagal kami din nagkakita dahil nag-pandemic po. Tapos napag-usapan namin, nagkwento kami about collaboration and projects and all ganyan. Tapos parang nga po, parang nag-resonate yung enthusiasm namin nung pinag-uusapan namin yung collaboration and na parang, alam mo yun, parang mararamdaman po sa energy na parang, Yes. So po, minessage ko na siya, bro, willing ka ba pala kong mag-podcast? Tapos, ang laki po na nag-improve sa plano, sa Oo, nangyari. mabilis, no? Opo. Kaya nakakatuwa po yun, no? Ano Yun po yun. kaya yun, no? Synchronicity. Synchronicity. Kumbaga, dahil same kayo ng vibration, talagang ina-attract na yung Magpo-flow. isa't isa. You would know kasi musikero ka. Opo. And that's vibration. Opo. Sa And jamming po, yan eh. Yeah. Oo. Pag nagsayaw na kayo ng dalawa, Opo. nagtama na yan, yun na yun. Opo. Ganon din sa love. Opo. Walang pilit. Hindi pwedeng out of tune yung isa. Opo. Dapat mag-flow. Opo. Yun nga po yung sinasabi yung sense of calm, no? Oo. Na yung para bang hindi nga eh, parang yun nga po sabi niya, wag mo namang Alam mo, ikulong. even in relationship, Opo. kahit nandyan ka lang, nandyan lang siya sa tabi mo, kahit di kayo nag-uusap, pero alam mo, connected kayo. Opo. That's it. It doesn't have to be grand. It doesn't have Kinikilig to be ako. noisy. It's just knowing na connected kayo. Opo. Wherever you go. Tapos yung connection na yun, talaga mararamdaman mo lang talaga, no? Oo. Opo. Oo. Noong unang date namin ni husband, parang may clouds eh. Tapos, lunch kami nag-start. Parang after dinner, nandun pa kami. Opo. Alam mo yung ganung feeling? May ganun po ba? Kasi Parang may stars. yung parang may slow motion. Ganun. Oh, it's true. I experienced that with husband. Kung pinapasa nyo. Meron nga. Opo. Meron. Parang ganun. Ewan ko, hoping pa lang. Pero parang... I think our ganun nga po. relationship is like that. We give hope to people in terms of relationship. Nakakatawa. Maraming, parang, pwede ba yun? Parang hindi naman. Yeah, it's true. Saka yung pagkaka-align din po nung kunyari po itong interview natin no, na kasi po talagang yung klase niya po talaga yung hinahanap ko yung kumbaga yung may pupulot po lahat and at the same time the deeper side of things po ba. At saka you always look at all aspects in terms Opo. of success. Opo. Wag Ayun lang din po. mag-focus sa isa. I always say this to single people. Opo. Dapat naman maging successful ka because you're alone. You're not taking care of anyone else but yourself. Opo. So make sure you do good. Opo. Wala ka pang asawa, wala ka pang anak na pinapalaki. How much more pag meron ka ng pamilya?
Opo. And then you're excelling pa. Yun po yung goal talaga. Yeah. O paano ba? Paano ang aspeto? Paano ka ba as a mother, as a wife, as a life coach? Opo. Kailangan lahat. As a friend, Opo. buo. Hindi dapat nakasingle ka lang. Opo. Yun din po yung ano ko rin talaga sa buhay. Kaya po, yun nga po, very into fitness po ako. Kaya kahit po sa music ko, kahit gano'n ako ka-busy, sinusubukan ko pa rin. Sana makakanta ako, makapag-release ako ng kanta. Tapos basketball po, ganyan. Kasi tapos friends po lalo. Na Your connection. talagang ako po, nag-effort po talaga ako sa Kasi friends people ko. person ka. Opo. Kaya parang yun din po yung approach ko talaga. Kaya nagulat po ako na may professionals pala na yung holistic healing naman. Na parang ako nun, medyo ginagawa ko lang siya intuitively rin. With my circle, my friends ko lang, ganun lang po na yung pala, meron pala talagang professionals that do that. So, nakakatawa na nag-align po na kung anong klase yung mga tao yung hanap namin. Meron. Bigla pong si Pawen, siya lang nagsabi kasi sabi ko, may mga kilala ka bang interesting people na pwedeng i-guest yung marami akong mapupulot. Tapos kinabukasan lang po nung napag-usapan namin, tumawag siya. Na may kino-coach ako sa doktor tapos marami siyang ma-share, marami ako napulot sa kanya. Sabi ko, tara game. Tapos yung po malalaman ko nung kinikwento nyo kanina, na bago ko pa po invite si sir. Yeah. Nagka-intuition na kayo, na-interviewing ko siya. Opo. Naka ma'am. Nakakatawa po yun. Sana may marami po makapanood na ito. Oo. Salamat din. Opo. Thank you for having Nakakatawa us. po. Opo. Punta naman po tayo sa pagiging parent naman po. Oo. Kasi kung nakuha po natin yung perspective naman ni sir, na siya po siya yung malambing, siya yung sa mga anak. Yun doon naman po sa pagiging, yun nga po, yung disciplinarian nyo. Paano nyo naman I po? take care of the studies. Apo. I take care of the house. The household management, it's mine. Opo. Like he provides, but I take care of everything. Gets po. That's my role. Apo. So ang sinasabi ko lagi sa mga ikakasal na inaanak namin sa kasal, Apo. even if you're a CEO, you're still a wife and a mother when you go home. Hindi mo pwedeng dalhin yun. Totoo yun. Hindi mo empleyado ang asawa mo. Hindi ka susundin yan. Iba ang role pagpasok mo ng bahay. You have to make sure na maayos yung bahay mo, organize, yung needs ng family mo, nagigive mo. Ibang role kasi yan eh. Apo. If you don't like that, edi don't be a wife. Apo. Mag-single ka na lang with a boyfriend. Pwede naman yun eh. Hindi. Pero hindi mo pwedeng dalhin yung leadership mo in your office to your home. Magkaiba. Magkaiba po talaga. You have to be humble Apo. when it comes to your husband and children. Apo. Then I also apply my gifts to my children. Apo. Like if they feel down, I ask them to go to the clinic and I do mind and energy reset Apo. with them. Kahit po mga anak na talaga. Yeah, no? even the young ones. Kasi nag-excel sa school. Apo. And I knew na yung meron akong anak na nag-excel ngayon sa theater. Ay nga po yung po. I knew, grade 1 pa lang siya na mag-audition siya doon. So I was already pushing him. Apo. Hindi niya pa naiintindihan that time. Sabi niya, parang ayaw niya pa. Pero nung first audition niya, siya yung nag-lead role ng grade 4. So, iba kasi may gift eh. Apo. Yun nga po yung napansin ko na parang yung gift nyo po, parang yung sa gift din ng ibang mga, hindi po, para sa tarot reader po. Yung I know how to read. nagka-tarot din po pala. Sabi ko kayo. sa'yo, I've learned many things already. Sabi- Nag-incorporate na Sabi lang. naman, Majay kayo. Oo. So, naa-apply sa mga bata. Opo. Halimbawa, yung 5 and 7-year-old ko, nasa kami ngayon, exploration stage. So, lahat pinapagawa ko sa kanila. May piano lessons, may basketball, merong math. May kung ano-ano pang gusto nila. Sige, swim kayo. Kasi nasa point kami na hindi na-identify ko pa kung ano yung Kung ano po yung interest dapat nila. nila. Opo. Kasi kuya, yung second child ko, alam na agad na singing. 2-year-old, nagsising eh. Opo. So, ibig sabihin, ganun na. Hindi niya pa maintindihan yung journey. Now that he's excelling, now that he's one of the lead roles, kasi nag-showing nung March 14 eh. Opo. Parang I was crying when he Opo. entered the Nag-perform siya, stage. opo. Because I knew already. I've seen this na. And it's really happening in front of Opo. me. Yung vision talaga, no? Oo. Akin po pala, yun po yung parang, yun yung ano ko sa buhay. Yun po yung pinaka-pleasurable na experience para sa akin. Yung connection of the dots. Yes. Yun yung pag may na-visualize ka,
mangyayari. Tapos ginawa mo, tapos yung moment na nangyayari na yun na visualize. Naaalala mo. Ganun po, umiyak din ako. As in, sobrang umiyak po ako pagka correct. yung nangyari po yun. Kasi you knew eh. Opo. It's and I also believe in divine timing, ha? Opo, yun Hindi mo pwede pilit. Kasi ako, I write. Whatever thing na nagda-download sa akin, sinusulat ko. Minsan lang, ang frustration ko, bakit nasulat ko na to? Hindi pa nangyayari. Chinecheck ko Opo. yan eh. Opo. Pero may tamang panahon. May tamang You go panahon. back to your journal and check. Okay na pala to. Check na pala. Opo. Gagawin ko nga rin O, po gawin yun. mo yun. Kasi may babalikan ka eh. Opo. May evaluate mo yung buhay mo. Ay, oo nga, no. Opo. Nangyayari pala. So, libre lang naman mangarap. Yun nga po. Ako po, yun din ang... Isulat mo na lahat ng gusto mo. Opo. Ayun, may listahan po ako ng mga goals po Oo. na po. Kasi yun yung maglilid sa'yo kung saan ka eh. Totoo po yun. Ako, pagbalik naman po tayo doon sa pagiging parent naman po. Ano po yung mga culture na parang binibuild nyo sa bahay? Bilang kayo po yung nag-take care of the bahay. That's, culture of excellence. Culture effect? Not from mommy, Ah. dapat from within. Tuturuan ko lang sila na ito dapat, ganito yung standard, pero pinapasa ko yun. Gets. Hindi ko yun ini-impose. Kailangan manggaling sa mga bata. Para pag mag-isa na lang sila, may sense of excellence and Excellence, accomplishment. Na sila mismo, medyo meron silang gauge. Opo. Kasi pag mag-isa na lang sila eventually, yun yung magsistay sa kanila. And respect, Opo. humility Ay, of opo. course, and faith in God or yung higher being na it's not all about you. Kaya yung Opo. mga bata very humble eh. Hindi Ay, sila opo. entitled. Yun din po yung yun din po napansin ko sa ibang parents. Kasi, meron po akong mga napansin din na mga nanay po. Kasi di ba kadalasan po yung nanay talaga yung affectionate at mapagmahal sa anak. Meron din po ako napansin mga nanay na sobrang bait naman nila. Mm-mm. Sobrang mapagmahal nila sa anak nila. Pero parang dahil ginawa na nilang identity nila yung pagiging nanay, Mm-mm. na parang ano-ano sila sa pagiging nanay, yung anak nila parang nape-pressure na o parang, Sa expectation. opo, yun, tsaka yung parang bang, nawawalan na ng freedom yung bata kasi parang masyado nagpapakananay yung nanay. In what sense? Parang parang, yun nga po nung sinabi niyo na yung isa kanila, that it comes to within, parang, yun nga po sa yung mga nakita ko po. Parang yung pagsusupervise ng nanay, sobrang niyang sinupervise, pero na parang, hindi na ina-allow yung child to learn on opo, his own. opo, tsaka and at the same time po, na parang nagiging blinded na rin siya sa mga nangyayari sa anak niya. Na lahat okay lang. Opo. Kami kasing mag-asawa, very independent. Opo. Ganun kami. So, gusto namin independent Ito yung yung mga mga anak anak. namin. Hindi kami yung spoiler Opo. na lahat na lang ng kayang gawin, ako gagawa. No. Ganun po. Do it. Opo. You're done eating, put this in the sink. Opo. You clear your things, pick up the pieces of paper. Kasi yun yung mga life skills na dapat alam nila. Opo. Pagdating naman po kunyari in the future sa relationship ng mga anak niyo po, paano po magiging approach niyo pagka sila naman yung papasok sa relationships? Like si ate, 20 na si ate. 20 na po pala. Oo, yung panganay. Nagtatanong-tanong naman siya. Ako naman, like how we talk now, I talk Opo. to them like this. Opo. I talk to them Kaya like nga po, this. napakaswerte pa. At saka, Ang mga anak niyo po. hindi ako, Opo. straightforward ako eh. If yes, yes. If no, no. Mm. Or kung gusto niya pa ng deeper, I can assess Opo. the person. Ganun po kayo sa mga relationship po ng like nagkaka-intuition din po kayo sa mga partners po nila. Wala pa naman, bata pa sila. Wala pa po. Baby pa sila eh. Opo. Oo, but I would know. Opo. If a person talks, Opo. kung ano itsura, I would know. Opo. Kung gusto pa deeper, pwede ko i-test eh. Marami akong ways to know. But then again, sabi ko nga sa'yo, even your child, may sariling journey yan. Ayun nga Kahit po. hindi mo pwede saklawan eh. Yun po yung mismo sinasabi ko kasi parang yun nga po, yung may mga nanay na parang buhay na ng anak nila, ginagawa pa nilang buhay nila, na parang hindi na nila alam kung ano ba to ano ba gustong isa buhay ng anak ko, buhay niya o buhay yung Hindi, buhay hindi. ko. Opo. Hindi na yun pwede. Totoo yun. Kasi hindi lalabas yung totoong gift ng bata. Mga anak, opo. Kasi ililive niya lang yung frustrations mo. Opo. And we don't like that. Opo. Gusto natin mag-excel sila on their own. And their own, yun nga po. Which I'm seeing with my children.
Na, wow, ganito na pala yung anak ko. Iba yung feeling. Opo. Tsaka panigurado po, grabe yung mga anak nyo dahil kumbaga, professionally, yung both parents nila is Oh, yeah. life coaches. Like, Tsaka like pag may body pain, kay daddy yun eh. Opo. Kapag sad sila, kay mommy yun eh. Opo, talagang sila, parang... That's how we take care of them. And we're always available at home. Opo. Kaya nga ang in-establish namin, home clinic. Opo. Kasi ang priority namin is family. Family pa rin, opo. Pag kailangan kami, dapat nandiyan kami. And I'm always there for them. Opo. So sila muna bago ang lahat. Lahat po talaga. Kasi babalik naman tayo lagi sa core, sa family. Core po talaga. Ayun pala. Dapat Opo. alam mo yung core mo. Opo. Kasi sa lahat ng decision mo, dapat hindi tatamaan ng core mo. Core values mo yan eh. Opo. So it's all about knowing what you really value most. Yes. Pag hindi mo alam yan, magsasakripisyo ka. Opo, yun na nga po. Yun na po yung natutunan Like, ko importante ba ang music sa'yo? Bakit ipasa-stop? Importante ba yung friend sa'yo? Ba't ipasa-stop? Totoo po. Kailangan mga yan, non-negotiables mo when you're looking for someone. Yun na nga po yung sabi ko na pagka naganap na ako in the future, alam niya na yung... Kasi dati po nun, parang ikaw pa maghahanap ng parte, adjust mo dun sa nililigawan mo, hindi po ngayon. Hindi. Po, parang, You don't sacrifice. Totoo. It doesn't work. Opo, nakakatuwa na may example po pala. Na kasi po yun nga, sabi ko tulad, dami kong question sa sarili ko noon na baka ito nga, kailangan kong baguhin tong part na to. Baka dapat maging nonchalant na rin ako. Dapat maging ganyan. Like yung parang, me, may mga sacrifices din kasi my husband asked me to stop working. Opo. But then, ang sabi niya, just help me to create something na, sabi niya, ako na lang payamanin mo. Opo. Sabi niya, than any other boss. Sabi ko, Opo. okay. Kung pinilit ko yon, hindi kami Hindi magja-jive. maganda. Pero ngayon po, grabe na yung... And then BMR was created. Opo. Ano yun nangyari? So, kailangan mo lang magdesisyon, magdasal, to come up with the best one na magbe-benefit kung ano na ulit yung core value mo. Meaning, Opo. importante sa akin ang family ko. Opo. Diba? Nakakatuwa, opo. Dami ko natutunan na po. Parang yung interview na to, man, parang yung mga tanong ko sa buhay, bigla na lang nagkakasagot. Bigla. Lalo na pag prinoses Magic. kita. Kahit walang usap. Kahit walang Opo, usap. tas nakakatawa pa po. Aksidente lang yung interview. It's meant to happen. Opo. It's meant to happen. Nakakatawa po. That's how I see it. Opo. Mm-mm. Nakakatawa po. Sobra. Ayun naman po. Paano po ba malalaman ng isang tao kung meant ba sa kanya yung nangyari o hindi? Kusa siyang lalapag sa lap mo nang walang kahirap-hirap. With ease and joy. Yung least resistance po, no? Yung Yeah. parang ganun. Totoo. Hindi mo kailangang kasi ganyan yung conditioning sa atin. You have to work hard, you have to push it to your limits. Actually, hindi. Pag para sa'yo, kahit nakaupo ka lang dyan, nagkakape. Kusang dadating. Totoo po yun. Kung ano naman po, meron kayong 3 rules to live by na may impart po sa iba. Ano po yun? Honor God. Like, understand that there is a supreme being above you. And then, love yourself. Sige po, kahit madagdagan Love pa. your family. Opo. Kasi that's what Yung is... core niyo po eh. Oo, that's what is important. Honor Para sa God, Honor God. family, and self. Kasi yung God, siya yung nagbibigay sa'yo nung gifts eh. Opo. Yung gifts na yun yung gagamitin mo to nurture your family. Opo. And pag nagkaroon ka ng problem in between, sa kanya ka ulit Sa kanya babalik. babalik kayo. Siya ulit magpo-provide sa'yo, whether it's material thing, whether it's emotional or money. Siya kanya gagaling yun eh. It's all about energy. Ito naman po, kung may message naman po kayo sa mga taong lost, ano po yung Don't masasabi? deny it. Acknowledge that heavy feeling, that sadness, and seek for help. Seek for help po talaga. Seek for help. And then someone will come. There will always be a guide. There will always be a messenger, an angel to help you. Laging may ipapadala si universe or si God para Yes, sa pero you have to ask for it. Like, I need help. Paano mo gagamutin ng isang taong hindi mo maamin na may sakit? Totoo. So, kahit meron akong gift, hindi ko pwedeng i-offer to sa isang person na hindi naman nag-ask ng help. Kailangan siyang manghingi ng tulong and then you offer it. Opo. Not the other way around na porket feeling mo magaling ka,
I can help you. I think I can, hindi ganon. Opo. Wait for the person to be ready to receive. Kasi hindi mag-heal, hindi marirelease yung negativity kung hindi siya ready mag-receive. Totoo po yun. So, it's all about readiness. Kapag ready na yan, kusa na yan. Mag-a-align na lahat yan. So, you have to be ready to receive. Pag hindi pa ako, medyo matigas pa yung ulo, gusto pang nahihirapan, gusto pang nasasaktan, go, hayaan mo. Part of the story na, part of the journey. Gusto pa niya nagkakaproblema. May mga ganong person na hindi sila comfortable pag walang problema. Yun nga po. Maraming ganun. Parang masyado na silang sanay sa hirap na gusto nila nandun yung comfort zone nila. Akala lang nila, nahirapan sila, pero dun sila happy pag may problema. Sarap kayang wala. Opo. Yung may mga tao kasing kinasanayan na nila yung chaos, no? Kaya parang yun na yung normal. Hinahanap lagi nila yung normal. Na kahit ang ayos-ayos na takbo ng buhay, na-attract nila yung problema. Kasi gusto nila bumalik doon sa situation na magulo. Chaotic. Yun nga po. May ganun talaga. Opo. Sa traumas din So, daw yung po yun. kinakat na pattern. Opo. Para mawala na yung, kawawa naman kung may anak ka na. Kawawa naman kung may asawa ka na. Tapos ganun yung mentality mo. Gusto mo lagi nahihirapan. Paano kung yung partner mo, gusto lang niya happy? Opo. Yun din po talaga yung goal ko na gusto ko talaga ma-develop ko yung sarili ko enough na pagka naging tatay na ako. Talagang I can be the best father I can be. Kasi isa po yun sa pinakapangarap ko talaga sa buhay. Hindi po ako nagmamadali. Kaya nga po kahit 28 na ako, hindi pa po ako nag-aanak. Hindi, bata ka pa. Opo. Pero talagang gusto ko po ayun po sa pinakapangarap ko na sana ma-develop ko yung sarili ko enough na pagkatatay na ako, magiging sobrang solid na tatay. Alam mo kung ano yan? Opo. Time. Time po talaga. Resources. Resources. Kasi hindi ka na magkaka-excuse not to be present. Opo. Kasi meron ka na eh. May means ka na eh. Na kahit nasa bahay ka lang nagtatrabaho, kaya mo silang makita. Opo. Kaya ginugol No ko more rin po excuses. Not even to your wife. Opo. Tsaka ako rin po talaga by philosophy po talaga, by belief. Hindi po, ako ng excuses po talaga. Yeah. And anything talaga kasi parang... No, actually, it's a decision. It's not an excuse. You decided not to pursue, so you made an excuse. Opo. That's what happened. Ganda na nga po. Punta na rin po tayo sa last question po. Yung natanong ko rin po kay sir, paano niyo po gusto maalala ng mga tao? Oh. A loving mom and wife. A king and queen maker. I'm like that. King and queen maker, no? Sana po makahanap din ng king maker talaga. Tsaka ako rin naman po talaga, gusto ko rin po talaga na makahanap din talaga ng wife na ganun. Pero at the same time po, gusto ko rin po na pag ako naman yung naging husband niya, Ganun ka ganun din siya, na ma-reach siya yung full potential niya dahil din sa akin. Yes. So parang yun din po talaga na, yun nga, gusto ko po yung very yin yang relationship na... Pwede yun. And now that you're seeking for it, dadating din yan. Sana po, opo. Oo. Kasi nahanap mo siya eh. Tsaka masarap. Opo. Masarap yun. Yung in love na in love, nainggit nga po ko sa inyo. Opo, sana po talaga mahanap yung ganun tao na yung di ka magsasawang kasama. No? Oo. Opo. Tsaka yung magiging ka talaga, magiging whole ka pag kasama mo siya. Yes. Oo. Opo. Ma'am, maraming Thank you. salamat po talaga dito sa napakaganda po ng conversation. Oo, salamat Opo, din. tas aksidente lang, nakakatuwa po. Opo. Thank you.